Magandang hapon mga kabisdak. Matindi na itong papel na ginagampanan ni Mike Abe ngayon sa Marcos administration. Marcos defender na, Marcos atakdog pa. Mantakin ninyo, itong dating kalaban nila na si Marrojas, na nilait-lait pa nga ng mga loyalista na umano'y uminom ng tubig sa plato at kumain ng kanin sa baso at nagtatraffic sa ulan at tinawag pa nga ho nila na wag ubob. At kalaban nila noong 2016 dahil umano ay dinaya ho sila ng mga dilawan. Abahoy! Tanggap na ngayon ni Mike Abe at ipinagtanggol pa sa pagkikita ni The Junior at ni Marrojas doon sa Rojas City. Aba, naluko na. At kabaliktaran naman, ang ginawa niya dito kay Vice President Inday Sara Duterte, na si Inday lang naman ang dahilan kung bakit nanalo ang puon niya ngayon na si BBM sa pagiging presidente sa nakaraang eleksyon. Aba, nilait-lait na ngayon si Inday at binabanatan na niya ngayon si Inday. Aba, kapal moks din ha. Bago natin pag-usapan itong pagtatanggol ni Mike Abe kay Marrojas, i-play muna natin itong video na kung saan ay binabanatan niya si Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan natin, kaunting video lang ito. Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga tutol daw ho sa confidential fund. Dinipensa daw ho ng Vice President ng paggasta ng kanyang opisina dun sa 125 million pesos confidential fund sa loob ng 11 days. Talaga hong tuloy ang realignment. Tuloy ang paglilipat ng mga confidential fund. Pero alam niyo, dapat walang pikunan dito eh. Di ba? Mga partners, mga kaibigan, walang pikunan ho kasi pera yan ng bayan. Bakit pa napipikon yung iba? Kaso, agad naman pinagbintangan kalaban ng bayan, kalaban ng kapayapaan. Hindi naman ganun ang issue dyan eh. Bakit nagkakapikunan ka agad? Di ba pwedeng daanin muna sa ano? At saka yung iba kasi nagpapainit nito eh. Kaagad-agad inaangguluhan na kung ano-ano na nagkakahiwalay na, pinipersonal daw, nagkakaisahan, pinagkakaisahan. Huwag naman ganun. Ginugulo nyo ang Pilipinas eh. Ginugulo nyo ang ating politika at ang taong bayan eh. Hindi yung nagkakampihan dahil yung kakampi nyo at kinakampihan nyo, mababawasan ang pondo. Sinabi na nga ni Vice President Sara Duterte, mabubuhay siya kahit walang confidential fund. Di ba okay na sana yun eh. Kaso nasundan ng kalaban ng kapayapaan, kalaban ng bayan, doon sa ayaw sa confidential fund. Ano yun? So ibig sabihin yung yung sinabing mabubuhay siya kahit walang confidential fund, akala natin okay na sumundot pa, di lumala. Tapos sinasakyan pa ng mga supporters nila. Inuulit ko, dahil yun ay aking paninindigan, yun naman ang totoo dito sa Mike Abe Live, yung separation of power, division of labor sa ating pamahalaan, yung kanya-kanyang trabaho, na may mga kakayanan at dapat nilang gawin na ayon sa kanilang responsibilidad under the law, yun ang ating irespeto. Walang VIP treatment, walang palakasan, walang persahan. Sundin natin ang kapangyarihan ng batas na ipinatutupad ng mga kinaukulan. Kongreso, Senado ang nag-a-approve ng proposed budget. Kaya nga proposed budget eh. Ang sinusumiti ng Malacanang para aralin ng Kongreso at Senado kung dapat aproban o hindi at nandun ang power
sa realignment o paglilipat ng pondo. Ayun ang sinasabi natin, di ba? Ay di kung gusto niyo sumali doon sa kapangyarihan ng Kongreso, di pag nag-eleksyon, tumakbo kayong congressman at senador para alam niyo yung trabaho niyo. Pag nasa executive department ka, kahit anong posisyon, ay makikiusap ka, makikisuyo ka sa mga legislator dahil sila nag-a-approve ng budget. Hindi mo pwedeng kalabanin yan. Kasi meron silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas. Especially ang Kongreso, yan ang number 1 trabaho nila. Mag-approve, magpasa ng batas para sa budget every year. O yung tinatawag na GAA, General Appropriation Act. Kaya kung hindi nyo naiintindihan ito ng mga supporters ng iba, aral-aral para hindi nagkakalituhan at huwag nyong linlangin ang mga tao, huwag nyong guluhin ang kaalaman ng kaisipan ng taong bayan. Ituro natin ang tama sa kanila, hindi panlilinlang. Yan. Ayan po yung birada ni Mike Aby kay Vice President Inday Sara Duterte. Maliwanag ho sa sinabi niya na nagagalit itong mga supporters ni Vice President Inday Sara dahil nga daw sa confidential fund. So ibig sabihin, siya hindi po siya supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan nyo ho yun. Kung ikaw didiis ka, dapat i-unsubscribe nyo na ho itong political vlogger na ito na journalist. Dapat daw tayo mag-aral. Alam naman ho natin dyan sa Kongreso na traidor si Inday Mike Aby. Dahil ang pag-aakala niya, kakampi niya yung nasa Kongreso at yung mga tambaluslos dyan. Hindi pala. Pikon ba agad si Inday sa sinasabi niya na kapag kayo kumukontra sa confidential funds, ay kumukontra kayo sa kapayapaan. At ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Pikon ba yon? Nasaktan lang ho kayo at natamaan ho. Kabaliktaran naman, pagdating kay Maruhas, ni Mal kakampi na ho eh. Pakinggan niyo po yung pagtatanggol niya kay Maruhas. May bago pong nakasama si Pangulong Marcos sa kanyang pagbibigay ng ayuda. Wala naman sigurong masamang motibo. Ito'y pagpapatunay lang talaga ng kahit anong kulay, basta pagkalinga sa mga Pilipino ay ginagawa ng Pangulo. Iba'y pagkakaisa o pagtutulungan. Arang ganun ang dating. Ayan po, sabi ko nga, walang kulay. Yung pong mga mahilig mag-intriga dyan, wala pong intriga dyan. Talaga pong parte yan kasi si Mar Rojas ay taga doon po sa Capiz. So yun, inamin ng Pangulo sa public. Salamat nga pala sa RTBM, Radio TV Malacanang kasi sila po yung lagi nakatutok. Yan po sa office sa Pangulo kung saan siya nag-i-speak. So on record, na nandun, nag-press time nga na magkita sila. Sila pala yung matagal lang hindi nakikita, sila yung magkaibigan na sa New York pa. Si Mar Rojas, na dating sekretary, dating congressman, dating senador, alam naman natin, tumakbo rin yung presidente, hindi nga lang kakataon, ayan na po, lumantad na, sumama na kay Pangulong Marcos at mainit din ang pagpapakilala ng Pangulo at pagrespeto sa kanya dahil matagal na pala silang magkaibigan. Ang aking nakikita rito at opinyon, isang magandang indikasyon na tuloy ang paglilingkod ng pamahalaan ng walang kulay na tinitingnan. Kung ito ay dilaw or pink, or pula, o blue, o red, o white, o yan nga, o anong kulay. Naku, Mike Aby, dyan ka nagkakamali. Malaking issue ho iyan. Lalo na po sa mga BBM supporters, mga loyalista, at mga DDS sa pagpasok ni Maruhas sa Marcos administration. Huwag mo nang pagtakpan yan at huwag nyo nang pilitin lunukin yan. Dahil napaka-awkward po sa inyong mga BBM supporters, mga loyalista, lalo na ho yung mga DDS na nabudol. Mantakin nyo Maruhas is Maruhas eh. Maruhas yan eh. Ano bang ginawa ni Maruhas sa bayan? Sa tingin ninyo, basta-basta na lang ba tanggapin ng mga Pilipino ang isang Maruhas na hindi maganda ang kanyang record sa pagsiservisyo sa bayan? Kung kayo, tanggap ho ninyo si Maruhas, good luck sa inyo. Pero ako sa mga DDS, mag-isip-isip na ho kayo. Talagang
ito na ang bagong Pilipinas, Trupang Mar, Marcos Araneta Romualdez. At tanggapin nyo, Mike, na nabudol ho kayo. Galit na galit kayo noon kay Maruhas lalo na si Gadun. Sinasabihan, huwag kang ubog. O ano na po yung mukha ninyong ihaharap ngayon sa maraming Pilipino? Noon, sobrang galit na galit kayo kay Maruhas. At sobrang mahal na mahal ninyo si Inday Sara. Pero ngayon, mahal na ninyo si Maruhas. At galit na galit naman kayo kay Inday Sara. Ano ang tawag sa inyo? Pulangaw. Naku mga didiis, bahala na kayo maghusga kay Mike Abby. Manatili pa ba kayo sa channel niya? Aba, pag-isipan ninyo.